Hello once again. Magandang hapon sa ating lahat. Muli tayo po ay binigyan ng pagkakataong makapag-aral ng salita po ng Diyos. Gaya po ng sinabi ko ay pag-aaralan natin yung church history and home. Marami pa ito. Pero tatapusin po natin ito siguro mga ilang linggo pa, mga 2 weeks pa. Okay, no? Maganda po ito. Lalalim po tayo sa ating pananampalataya at pagkakilala sa Diyos, kung sino ba talaga ang Diyos natin. Okay, hinihiling ko po sa inyo na i-subscribe po ninyo, i-follow, share ang araling ito. Bahagi na rin po ito ng inyong evangelism. Kung hindi po kayo kasi nakakahayo, hindi po kayo nakakapag-share ng salita ng Diyos sa mga tao, kapag ginawa po ninyo ang subscribe, follow, and share, ay parang kayo na rin po ang nagbahagi ng araling ito at makakilala sila sa Diyos. So mahalaga po yung subscription ninyo, subscribe, follow, and share. Muli, darako na po tayo sa ating aralan. Tinapos natin po yung aralin noon ng sino ba ang mga church father, inaral na rin po natin yung pinamagatan pong the importance of church history. Ngayon naman po aaralin po natin yung doktrina ng Gnosticism. Ang Gnosticism po ay isa po yung maling aral na tinanggap ng ilang mga ngaral sa daigdig, ng mga tinatawag po na relihiyon sa daigdig. Okay. Ang Gnosticism po, tinawag po silang heresy o hereyo. Mali yung aral na kanilang tanggap. Okay. Meron pong tinatawag na, binanggit ko po sa inyo nung nakaraan yung 10 points of Gnosticism. Una, ito madalian lamang po kasi nabanggit na po natin ito nung nakaraan to remind us our teaching in the last days. Okay, sabi po rito, yung Gnosticism daw po ay they believe on dualism. Ibig sabihin ng dualism, everything is material. Si Jesus daw ay tao. Kaya siya ay material, all are evil. Si Jesus daw tao, at dahil tao, material. Dahil material, evil. Kasi lang belief nila, lahat ng material, evil. Okay. Ang Diyos ay spiritual, kaya ang Diyos mabuti. Yun ang kanilang paniniwala. Okay. Pangalawa, Gnostic reject incarnation, crucifixion, and resurrection of Jesus Christ. Tinatangga nila, inaayawan nila, nire-reject nila na si Kristo raw ay sa katawang tao, ipinako, at muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Tinatanggihan nila yan, nire-reject nila, ayaw nila yung aral na yan. Pangatlo, divine spark of theology, the Gnostic idea. Isabihin, sa kanila raw po yung banal na Diyos, ito po ay sabihin, sa daigdig, yung banal na Diyos, bigla na lang daw nag-spark, sumulpot. Okay, yung idea na mayroong Diyos na tagapagligtas sa lupa, ang tinutukoy po ay si Kristo. Bigla na lang daw po yung sumulpot, nag-spark na lang daw basta yung theology na iyan. Okay, pangapat, salvation through knowledge. When you know knowledge, kung marunong ka, maliligtas ka. You don't need the Savior. Sabi niya, ang kaligtasan daw po ay sa pamamagitan ng karunungan, kaisipan, katalinuhan. Okay. Kapag marunong ka raw nito, ng karunungan, kaalaman, knowledge, ay hindi mo na kailangan ang tagapagligtas. Okay. You don't need Jesus Christ, You don't need God. Yun ang kanilang belief. Okay.
Pero malaki ang takot po nila sa Diyos. Yan mga Gnostic na yan, no? Okay, panlima, ang pinaka pinaniniwalaan nila na ng mga Gnostic ay si Demiurge. Si Demiurge ang siyang pong ayon, no? Aeon, ang tawag pronunciation, no? Aeon. Ang ibig sabihin na the God who created the earth. Si Demiurge daw ang Diyos na lumikha ng daigdig. So yun ang kanilang pinaniniwalaan ng mga Gnostic. Panganim, the Old Testament is bad for Gnostic. Ayaw nila paniwalaan sila Abraham, Moses, lahat ng mga propeta sa Old Testament, they don't believe, hindi sila naniniwala diyan, ano? So ang paniniwala nila, pinaniniwalaan nila ay si Demiurge, yung God who created the earth. Yung sabi nila, ano? Okay, pangwalo, ito pong tinatawag na ang Diyos daw ay symbolism. Ano, yung symbolism lang daw po, puro ano ba tamang Tagalog ng symbolism, ha? Simbolo, ano ho? Yan po yan.